Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay wala. Dalawa pala tao natin dito. Pero kung wala to, ito sana. Sabay-sabay silang lumabas. So, energy silang lahat. Okay? Kasi masyadong complicated kung isa-isahin ko pa to, pero maliwanag masyado. Kaya lang madilim naman. Anyways, anong meron dito? So, ang dating may 2 of swords tayo. Pero maganda yung dulo. Ang tanong, anong meron dito? Alamin natin to para may direction ako. Kaya masyadong malaki yung deck. Sige, testing. Masyadong malalaki yung card baka hindi makita sa video. Pag maraming clarifier cards. So, ano tong Knight of Wands natin. So, ang dating sa akin, may someone na pawala-wala sa buhay ng iba sa inyo. Actually, nagbalik siya kaya napawala-wala nga. Probably pamilyado yung bida natin. So, ex-husband siguro to. O ex-wife. Basta may anak sila. Kaya lang on and off yung connection nila. Pero this time, nung nagbalik siya, in-offer niya na yung something stable. Like commitment. Siguro gusto niya makipag-reconcile. Since pamilyado naman sila, di ba? Kaya medyo emotional dito yung babae. At the same time, hindi siya makapag-desisyon. Although decision nakalagay dito, pero alam ko indecision to. May iba naman sabi ito daw ang indecision. But anyways, basta ang dating sa akin, hindi siya makapag-decide sa ngayon. Yung bida dito. Pero somehow thankful siya na nagbalik yung person niya kasi tingin ko mahal niya pa rin naman dito. Nagkikare pa siya. May care pa rin somehow. Pero pag ganito kasi, energy ng alone to Someone na comfortable alone.
Na kaya niya mag-isa kahit wala yung partner niya. So again, kaya siya undecided dito yung bida natin kasi although mahal niya pa yung person niya, at the same time comfortable din naman siyang wala na yung person niya. I mean, comfortable siya kahit hiwalay na sila. Hiwalay or on and off yung connection nila. Kasi pwede kasing long distance relationship to or away-bati. So, okay, pwedeng long distance relationship to or away-bati kaya on and off sila sa isa't isa. Ngayon, anong future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon, di ba? So, dito, undecided siya sa Two of Swords, di ba? Dumating yung Ace of Swords. May decision na siya dito. May clarity na. Tingin ko ang decision niya ay makipag-ayos. Bigyan pa ng chance. Kaya may transformation dito. Kasi, again, dito, parang comfortable na siya whether kasama niya yung partner niya o hindi. Or whether magkabalikan sila o hindi, comfortable yung bida natin. Alone. Kaya niya mag-survive kahit wala yung tulong ng partner niya. So, yun yung change dito. Kakaroon pa ng second chance. At yun yung decision ng bida. Magiging decision at ito ay future outcome. Anyways, tingnan natin sinong bida dito sa kwento na to. Kuha tayo ng clue. So, ito yung zodiac sign ng person o partner ng bida sa kwento or ng Virgo. So, again, pamilyado sila yung bida dito. Regardless kung kasal o hindi. Basta pamilyado sila. Ito yung person o partner. So, possible Aries, Sagittarius, o Pisces. Sagittarius, nandito na naman yung Wheel of Fortune natin, tulad lang dito. Change to good change. Eto, change din. Slow change. So, malaki chance talaga ng change. Anyways, halimbawa, hindi tumama sa inyo tong reading, di baka tumama dun sa kakilala nyo. O idol. Tong reading natin. So, ito yung possible zodiac sign ng kakilala o idol nyo. Nang iba sa inyo. Scorpio, Pisces, o Leo. Itsura or personality description baga. Ito. Kung hindi tumama sa inyo tong clue natin, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may someone na average ang build. Hindi mataba, hindi payat, sakto lang. So, yung lalaki ay may balbas. Or sabihin natin, ganyan na talaga itsura niya. May balbas bigote. Or balbas lang. Ito, short. So, may someone na maliit. Mga 5'3" pababa siguro. Ang height, ito powerful. So, may someone din na
makapangyarihan, baka yung bida. Kasi ano siya dito Nine of Wands, Wands ba to? Nine of Pentacles. So, ibig sabihin, kaya niya mag-stand alone kahit walang tulong ng ibang tao. Mabubuhay siya. Siguro dahil sapat yung kinikita niya para buhayin ng sarili at ang kanyang mga anak. Kaya okay lang kahit walang tulong ng partner. Ang dating dito But anyways, again, may someone na powerful o mataas position o mayaman siguro. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Anyways, ano pang senaryo makikita natin dito? Judgment ito, baliktad na Empress, baliktad na Knight. Knight of Wands na naman Pero baliktad. So magkarugtong yung kwento natin basta may umulit na card, magkarugtong yan. Magkarugtong yung kwento or may mga information na hindi nabanggit kanina na mababanggit ngayon. Kasi remember, sabi ko kanina magkakaayos sila, di ba? Which is yun din naman ang nakalagay dito sa Judgment. Reconciliation card to, particular sa mga mag-ex. Kaya lang, bumaliktad yung The Empress tapos bumaliktad din yung Knight of Wands. Pero maganda yung dulo, Six of Pentacles, upright siya. Kasi magkakabati, di ba? Tapos magkaaway ulit sila dito. So, malamang-lamang nito mag-aaway sila. Anong pwedeng pag-awayan? Ito, may someone na domineering or nakakasakal. O uncaring. Selfish siguro or arrogant. Ito negligence din pala to. Baliktad na Empress. So yun, mag-aaway na naman sila. Pagkatapos silang magkabati dito, sa bagay, wala namang perfect na relasyon. So ganon, expect natin na yung change ay yun lang ang constant sa mundong ito. Kaya ayun, pagkatapos silang magkabati, away na naman. Pero again, ang maganda nga ay Six of Pentacles. Kasi ito ay card din somehow ng blessing. Small amount of blessing. But again, blessing pa rin yun. Saka to, give and take relationship. Basta nakita ko to Six of Pentacles. Or kindness. Kasi may siya di ba? May weighing scale. So, pwede rin siyang card ng fairness. Parang justice rin. Ganon. Equality, peace.
Okay? So, bati, away, bati ulit. So, sa madaling salita, away, bati. Pero again, at least may idea tayo ano yung pwedeng pag-awayan. At may idea din tayo na magkakaayos pa rin, di ba? Kasi may away na permanente na, Diyos ko po. Pero sa case na to, hindi naman. Nakabati pa naman dito, oh. At maayos pa. May chance pang maayos ang hindi napagkaunawaan. Okay? Sabihin nating negligence kasi to eh. So, may someone na nakalimot sa responsibility. Ito. Magbabago yon yung taong yon at magiging responsible. Anyways, huli na ba to? Tingnan natin kung ito na ba ang huling deck. Pero may isa pa ako dito. Kaya lang 17 minutes na kasi itong video natin. So usually 20 minutes lang ang ginagawa kong video. Pag sinipag, di dagdagan ko nung last deck. Basahin ko na lang mamaya. Kasi advice lang naman yun eh. Anyways, to bone. Antidote. Oh, interesting. So, ang dating sa akin sa buwan na to, may chance na iwan na ang toxicity sa nakaraan o in short, pag move on mula sa old baggages or any form of negativity at magkakaroon ng healing. Ano kaya to, no? Saan yung isa kong deck? Ano kayang specific na mensahe dito? Kasi masyadong general, ano? Ay, baliktad pala. The Bear. Oh, baliktad ulit. Nako, nabali-baliktad ko to. Hindi kasi ako nagbabasa ng baliktad. Depende na lang kung may kodigo tulad nito. Masyado kasi maraming memorization. Ang hirap intindi. Lalo't bali-baliktad. Sak sa ulo. Anyways, to? The Bear Garden Key. O, kahit dito sa dulo, key. Pero ang tanong, klaseng subject to, anong idea bukod sa pag-move on sa troubles o negativity sa past na nangyari sa past o present na para bang hindi na dadalhin sa future. Kasi may antidote tayo dito. Ito yung parang somewhat solution din naman to. O remedy, kasi antidote, remedy sa mga poison, di ba? O any form ng illness. So healing card din siya. So again, tungkol saan kaya ito? Bear Garden Key. Ko ang idea dito sa ulo ko. Hindi ko maintindihan kung anong problem. Ganda naman na lumabas na card. Siya more like about meeting o gathering. Ang dating
Nagmukha na tong reconciliation, oh. Reconciliation. Kasi meeting na to. Sabihin natin, babae to. More like nanay. O boss. So, yun yung nakaaway siguro. Kasi, nagmukha ng healing, reconciliation cards. Ang nakaaway ay boss. O mother figure. Sariling mother or yung nakaaway yung mother na. Kasi may tayo garden. So, ito kasi yung card ng meeting or being open, o sabihin natin ito yung solution na maiisip. Kasi open din to sa ulo ko. So more like may someone na mag-open up at nakikipag-ayos. So, kung sakali man anong magiging outcome ng pakikipag-ayos, eto, key. Kasi may reconciliation na hindi nagli-lead sa pagkakaayos, di ba? Eto, sa case na to, may nakipag-ayos, tatanggapin naman yung reconciliation. Kasi may iba nga na pag may nakipag-ayos, hindi tinatanggap yung apology. So, ganun lang dating sa akin dito. Natanggapin ang apology. Pero ano kaya yung pinagawayan dito? So, again, boss ang nakaaway or nanay na. Or pwedeng ang pinagawayan money, utang, pwede rin. So again, may magko-confess ng feelings dito, mag-open up, at yun nga, may ma-reveal. Yun ang mahalaga, may magko-confess at magkakaayos. Hindi ko na ilalabas to. Sabi ko kanina, may last deck pa ako, ito yun. Kaya lang 25 minutes na to, so hindi ko nababasahin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.